Paano nagsimula ang Saksi ni Jehovah? Ang Saksi ni Jehovah ay isang relihiyosong organisasyon na nagsimula sa huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang mga ugat nito ay maaaring masubaybayan pabalik sa mga turo ni Charles Taze Russell, isang Amerikanong ministro na nagsimulang magturo ng mga natatanging interpretasyon ng Biblia noong 1870s. Noong 1879, itinatag ni Russell ang Zion's Watchtower Tract Society, isang organisasyon na naglalathala ng mga publikasyon na nagpapaliwanag sa kanyang mga turo. Ang pangkat na ito ay kalaunan ay naging kilala bilang mga estudyante ng Biblia. Pagkatapos ng pagkamatay ni Russell noong 1916, si Joseph Franklin Rutherford ang naging pinuno ng organisasyon. Sa ilalim ng pamumuno ni Rutherford, ang pangalan ng organisasyon ay pinalitan sa Saksi ni Jehovah noong 1931. Ang pangalang Saksi ni Jehovah ay batay sa kanilang paniniwala na si Jehovah ang tunay na pangalan ng Diyos. Ang mga Saksi ni Jehovah ay kilala sa kanilang pagbabahay-bahay na pangangaral at pagbibigay ng mga publikasyon tungkol sa Biblia. Ang mga turo ng Saksi ni Jehovah ay naiiba sa ibang mga relihiyon, lalo na sa kanilang paniniwala tungkol sa pagliligtas, pag-aari ng langit, at ang papel ng Diyos sa mundo. Ang kanilang mga turo ay batay sa kanilang interpretasyon ng Biblia, at ang kanilang mga paniniwala ay patuloy na umuunlad sa paglipas ng panahon. Sa kabila ng kanilang mga natatanging paniniwala, ang mga Saksi ni Jehovah ay itinuturing na isang pangunahing relihiyon sa mundo, na may milyon-milyong mga miyembro sa iba't ibang bansa. Ang kanilang mga turo at mga gawain ay patuloy na nagiging paksa ng talakayan at debate, ngunit ang kanilang kasaysayan ay nagpapakita ng kanilang matibay na paniniwala at dedikasyon sa kanilang pananampalataya. Ano ang pangunahing paniniwala ng mga Saksi ni Jehovah? Ang mga Saksi ni Jehovah ay isang relihiyosong grupo na may natatanging paniniwala na nagmumula sa kanilang interpretasyon ng Biblia. Ang kanilang pangunahing paniniwala ay nakasentro sa mga sumusunod. Ang pangalan ng Diyos, naniniwala ang mga Saksi ni Jehovah na ang tunay na pangalan ng Diyos ay Jehovah, na nakabatay sa kanilang pagbasa ng Tetragrammaton, YHWH, sa Lumang Tipan. Ang kaharian ng Diyos, naniniwala sila na ang kaharian ng Diyos ang tanging solusyon sa mga problema ng mundo. Ang kaharian na ito ay isang tunay na pamahalaan na mamumuno sa lupa mula sa langit. Ang pagliligtas, naniniwala ang mga Saksi ni Jehovah na ang pagliligtas ay nakasalalay sa pananampalataya kay Jesus at sa pagsunod sa mga turo ng Biblia. Gayunpaman, mayroon silang natatanging paniniwala tungkol sa bilang ng mga taong maliligtas, na naniniwala na 144,000 lamang ang magiging bahagi ng kaharian ng Diyos sa langit. Ang Pito Trinidad, hindi naniniwala ang mga Saksi ni Jehovah sa doktrina ng Trinidad, na nagsasabing ang Diyos ay tatlong persona sa iisang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Naniniwala sila na si Jesus ay ang anak ng Diyos, ngunit hindi siya Diyos mismo. Ang Armageddon, naniniwala ang mga Saksi ni Jehovah na ang mundo ay malapit ng magwakas sa isang digmaan na tinatawag na Armageddon, kung saan ang Diyos ay pupuksain ang lahat ng mga masama. Ang pag-aari ng dugo, naniniwala ang mga Saksi ni Jehovah na ang pag-aari ng dugo ay sagrado at hindi dapat kainin o ipasok sa katawan. Dahil dito, hindi sila tumatanggap ng mga pagsasalin ng dugo. Ang pagdiriwang ng mga araw ng kapistahan, hindi nagdiriwang ang mga Saksi ni Jehovah ng mga araw ng kapistahan tulad ng Pasko, araw ng pamamaalam, at mga kaarawan. Naniniwala sila na ang mga ito ay nagmula sa mga pag-anong tradisyon. Ang pangangaral, ang mga Saksi ni Jehovah ay kilala sa kanilang masigasig na pangangaral at pagbabahay-bahay. Naniniwala sila na ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang pananampalataya. Ang mga paniniwalang ito ay nagbibigay ng isang natatanging pananaw sa mundo at sa papel ng tao sa loob nito. Ang mga Saksi ni Jehovah ay patuloy na naghahanap ng mga bagong miyembro at nagbabahagi ng kanilang mga paniniwala sa buong mundo.